beloved Boss Mike Cervera. So mga kababayan, ito na nga. Oo, naku mga kababayan. Natandaan nyo ba yung mayor ay yung vice mayor na hinuli sa Marawi? Sa Marawi, kung saan yung pinulbos ni Digong noon. Nung gumawa sila ng kwentong digmaan doon. Sino nakakatanda nun? Yung mayor na hinuli ay yung vice mayor na hinuli ng NBI na nabalita dito nung nakaraan. Aba mga kababayan, peke. Alis go. Biruin nyo mga kababayan nakatakbo ng 2 beses ng pagka-vice mayor, abay peking pangalan. Totoo ba yon? Peking pangalan ng mayor? Oh, sige nga, panoorin natin mga kababayan. Eto na. Ng news. Yung Vice Mayor po ng Marawi City po ay hinuli at nalaman peke rin pangalan niya. Again, Comelec po, Attorney Chanrex, paano nakalusot po ito? Napeke po yung pangalan ng isang Vice Mayor and second term na daw niya ito ha. Paano po yun? Oo. Pero Pilipino. Pilipino. Hindi naman parang Alice Go na guwaping. No naman. Kaya nga when I was watching the news, sabi ko, ano ba ito? Paano nangyayari? Dalawa na ito, Alice Go, tapos ngayon itong Vice Mayor, nalaman, he was wanted for killing an NBI agent on a drug bust. And then, what he did to hide, correct me if I'm wrong, Attorney John Rex, he changed his name, went to Marawi, changed his name, and filed his candidacy and won as vice mayor, and this is his second term. So, Wow. Attorney John Rex, ikaw magkwento, paano nakakalusot po ito sa Comelec? Oo nga. Pero ninyo mga kababayan, abay ito'y pumatay ng NBI agent. At yung isang mga kababayan ay pinutulan niya ng paa. Grabe, no? Ngayon mga kababayan, eto nga ay nagtago sa Marawi. At doon sa Marawi mga kababayan, nagpalit ng pangalan. At pagdating nga doon, nagpalit ng pangalan, tumakbong vice mayor. At ngayon ay pangalawang termino na mga kababayan, tatakbo ulit. Grabe no, ganyan ba talaga? Napakadali lang magpalit ng pangalan. Sa bagay si Norman Mangusin sa Mindanao din nagpalit ng pangalan yan. Yung nagpapanggap na Francis Leo Marcos mga kababayan, yan po ay sa Mindanao nagpapalit ng pangalan. Oo, napaggising daw niya, siya na daw ay Marcos. Putik na yan mga kababayan Kaya ngayon maraming sinisindikato. Maraming sinisindikato. Matapos mawala yan, sa Facebook at YouTube dahil na buko na nga yung kanyang modus, andon na naman ngayon sa TikTok. Mas maraming nabubudol sa TikTok. Pag-iingatan nyo mga kababayan. Opo itong nagngangalang Francis Leo Marcos, ang tunay na pangalan, Norman Gusgusin. Opo, pag nakita nyo yung itsura mga kababayan, abay, mukha namang hindi lahing Marcos. Mukha namang lahing kabayo. Kaya mga kababayan, pag-iingatan nyo. Alam ko, marami sa inyo. Oo, humanga doon sa mukhang kabayo. Mga kababayan, So, paalala lang mga kababayan, pag-iingatan nyo. Eto na nga mga kababayan. Paano nga naman makakalusot ang isang bigla na lang sumulpot sa isang lugar at tumakbo sa vice-alkalde. Ibang klase mga kababayan. Biruin nyo, only in the Philippines. Oo, panahon ni Digong. Lahat mga kababayan na mamanipula kung ang pangalan nyo ay si Pedro. Kung gusto nyo maging one, nako. Punta lang ho kayo sa Mindanao, mapapalitan yan. Eto na. Pasok! Nako, tama po yan. Ganyan-ganyan nga po yung kaso. Simulan po natin, hindi po sa filing ng COC, yung pong pagpapile ng pagiging botante, yung application for registration. Kasi po nung siya ay nagbago ng assumed identity,
Hindi po namin niya magagrant kung hindi siya nakapagpakita ng isang government-issued ID. Ayan So na doon naman. po nagsimula Ayan na yan. naman. May pinakitang government-issued ID na siya ito, Oo. itong pangalan niya, ito ang identity niya, address, etc. etc. Oo. At ano po ang kasunod na nangyari? Oo. Nung pong ipinaskill namin yung kanyang application, wala pong nag-oppose kahit isa doon sa kanyang munisipyo, doon sa kanyang barangay. Oo. Hanggang tumating nga po sa punto na nakapag-file ng COC, wala pong nag-file ng petition to cancel, walang nagpa-disqualify. Oo. Parehong-pareho po natin nakikita yan. Kaya nga po ngayon po, ipinaigting po natin, kung makikita nyo po ngayon, lahat na po ng mga COCs, lahat ng pangalan ng kandidato ay inilabas na namin sa aming website para po yung ating mga kababayan. Meron kayong ebidensya, meron kayong impormasyon na hindi mga totoong identity sa mga tao ito, Oo. i-question na po natin, kasuhan natin na matanggal natin sila sa listahan. Oo, Ang tanong, lahat ba marunong tumingin sa website? Siguro magkaroon kayo ng sarili yung programa para dito sa mga ito. Kasi mga kababayan, ang problema sa ating bansa, mga kababayan, lahat pwedeng pikein. Napakadali lang pagawa ka ng lisensya, napakadali mga kababayan Oo, pagawa kayo ng lisensya, lagay nyo mukha nyo. Gabi Concepcion. Ganon. Pwede rin, Pwede rin Sam Melby. Pwede rin Romy Diaz. Fernando po. Mga ganyan pwede. Lahat yan mga kababayan Pwedeng gawin ang problema mga kababayan, kung paano nila hahadlangan yung mga ganyang mga klaseng pamimeke. Di po ba? Siya rekto nga lang daw, sabi dito. Napakarami niyan Bawat gedli-gedli. Saglit lang, kahit gusto nyo, pati pirma Di po ba? Sa rekto, kahit pirma, kaya nilang gayahin Sa totoo lang, oo, di ba? Tuloy. Sabi, what's his name again? And what happens now? Because he's a sitting vice mayor, because now he's in the custody of NBI, yung number one councilor, ganun ba yun? Aangat as acting vice mayor, ganun na lang po. Tapos na siya, disqualified na siya from running, o pwede pa rin siya tumakbo. Ano nga yung pangalan niya? Hindi ko nakuha po yung pangalan ni vice mayor ng Marawi. Sige, i-google natin yan. Anong pangalan po niya, attorney? Anong pangalan yan para matandaan nyo mga kababayan? Nako, nakakatakot ito mga kababayan. Sa susunod, hindi na Mike Cervera pangalan ko siguro. Pupunta na ako ng Davao. Total, marami naman doon nakakagawa ng birth certificate na bago. Kahit mga incheck mga kababayan, nagiging Pilipino. Punta lang kayo ng Davao, magparehistro. Putik na yan mga kababayan, Abay mapanganib yan. Yung kayang-kayang pikein ng lahat ng pagkakakilanlan. Pero sino kaya ang kumonsinti dyan? Di ba ba? Ay, nako. Sige, tuloy. Hindi ko na rin po na-google. Oo, pero you're Medyo mahirap familiar, po no? kasi. I'm sure nakita nyo yung kaso. Tama po. Opo. Marawi Vice Mayor Opo, Anwar ganito po yan, Ramuros Abedin Abdul Rauf. Ayun. Ayun. Anong pangalan? Napakahaba, napakahirap tandaan. Grabe. Wait. Ano daw yung pangalan? Sige. Anwar Ganito po yan, Ramuros Abedin. Wait. Familiar, no? Kasi. I'm sure nakita nyo yung kaso. Tama po. Opo. Marawi Vice Mayor Opo, Anwar ganito po yan, Ramuros Anwar Ramur. Abedin Abdul Abidin. Abdul. Rauf. Ayun. Rauf. Oo. Okay. Buti kahaba. Natandaan nyo ba? Tandaan nyo nga mga kababayan Tandaan nyo yung pangalan Tandaan nyo, napakahaba Mayor ng Marawi. Sige, i-google natin yan. Anong pangalan po niya, attorney? Hindi ko na rin po na-google. Oo, pero Medyo you're familiar, mahirap po no? kasi. I'm sure nakita nyo yung kaso. Tama po. Opo. Marawi Vice Mayor Opo, Anwar ganito po yan, Ramuros Abedin Abdul Rauf. Ayun. Sino makakapag-comment dyan ng kompleto, haba Ellen Mangka, Benjamin Yap, po sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. So mga kababayan, ganyan yung pangalan tuloy. Oo. Okay. Opo, yan po, opo. Only in the Ganito po Philippines yan, na naman. Only in the Philippines talaga yan. Grabe, no?
No, mabanggit ko Tandaan po lang. natin yung Oo. Ano sasabihin niyo po? Go ahead po. Abdul Jaculin. Walang yan kayo. Hoy! Ano ba? Grabe naman, lahat na lang, no? Nasa Mindanao. Palit pangalan, oo. Kriminal, nandun. Walastik na yan na pinamumugaran, ganon. Sige tuloy. Sa bagay, yung presidente nila nandun. You first. So po, tandaan po natin, yung kaso niya po ay pending pa po. Wala pang paglilitis, wala pang desisyon ang hukuman. Bagamat po nagkaroon po ng temporary vacancy dahil wala na nga po siya, hindi siya makaupo doon. Alam ko po, ang DILG po ay magkakaroon po ng kahit pansamantala to fill up that vacancy, kahit papano po in acting capacity. Pero in the meantime po, na wala pong final conviction, wala pong tinatawag natin na disqualification na accessory penalty, ay magtutuloy-tuloy po yung kanyang kandidatura. Kaya nga po sana Grabe, no, mga kababayan, kita nyo, no? Sobrang pagsunod sa ating konstitusyon. Dahil nga, ito'y hindi pa napapatunayan, ito'y aligasyon pa rin, mga kababayan. Ha? Kita nyo, no? O, ganun talaga. So, abangan natin, mga kababayan, kung ano mangyayari dyan. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.